to mortgage just to buy the medicine for your mother and father. Kaya iyan ang rage ko. Sa kahirap ng buhay na trabaho palagi. Tapos ganunin ninyo ang Pilipino. Hindi nila naintindihan, we have 4 million drug addicts. At I really do not know how many of them are out of their minds already. Because long-term use of shabu shrinks the brain of a person. Maswerte ito mga Amerikanong buang. Kasi ang kanila heroin. It's a poppy. It grows organic. Cocaine. Itong ating, it's a deadly mixture of chemicals. Alam ba ninyo yung tubig na hinahalo, yung tubig ng baterya? Kaya talaga liliit yung utak. No, pagka dito, out of the 4 million now, how many are still good for rehabilitation? Because your brain is shrunk, there's no more redemption. Kaya ako talaga, sabi ko, do not destroy them because I will kill you. When I became president, I said the same thing. Do not destroy my country and do not destroy the youth of the land. They are our tomorrow. Pag sinira mo sila, papatayin talaga kita. Talagang yayariin kita. Ngayon, mga investigador pumunta. Sabi nila, marami na akong pinatay. Ba't? Sino ang patay niya? Nakita mo ba ako gabi? Wala. Pero marami nang patay. Sinabi, kill you. Putang ina ka, hindi ka nakikinig. I will kill you. Sa awa ng Diyos, wala pa akong pinatay ni isa. Ngayon, sino ang pala nagpatay ng mga puso dyan? Ewan ko. Bakit mo ako? Wala pa ako. Ako ba? Dala nang ba? Hindi pa ako nakalabas ng opisina ko, pati yung bahay ko dyan sa Pasig. And I do not call it a palace. And I do not even sa yung office dito lang. Tanungin mo ako, we are workers of government. Kaya pinahir ko yung isa, yung cabinet member. You know what he did? Binawal ko yung mga low numbered plates. Pumahala kayo mga congressman because we are separate. Ito yung natin, executive, ako yung head. Judiciary, Supreme Court, Congress, wala kaming pakialam. Pero dito sa akin, hindi na sila makagamit ng 6. Cabinet members kasi 6. Sabi ko, wala tayo dito ha. Alam mo kung maglakad ng himago, nagsisirin. May nag-report sa akin nagagamit ng sirin. Saka mas marami pa ang security niya sa akin. Putang inan to. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko kayo binubola, ha? Ang kwarto ko, pinili ko, doon ako across the river. Doon sa mga barracks ng polis. Ang kwarto ko lang, ha? Yung hatiin mo itong stage. Yun lang ang kwarto ko. May maliit ako na banyo. Hindi na nga pwede magdala kasi hindi na kayo magkasya. Pero, when you are, any of you here, if you are in Manila, you just call my aide, Bongo. Punta kayo, tingnan. Kalahati lang. Yan lang ang kwarto. Wala ko. Tsaka sa Malacanang ngayon, wala na yung steak. Doon, basta niyaya kita, isang ulam, isang sabaw, isang kanin.
Hanggang lang tayo. Ni minsan, magna 9 months na ako plus. Ni minsan, magtanong kayo, ni hindi ako pumirma ng allowance. Kaya, ang aking sweldo is 130,000. Dalawa ang pamilya ko. Kaya ako, shoestring. At ako umuwi, nagko-commercial flight ako. Kaya lang, last to board, yung pag-board out, tapos dito ako magdaan sa likod. Kaya minsan hindi nila alam. Kasi kung malaman kayo ng isang panahon, nagtakbuhan sa likod lahat, ang eroplanong lipad, gumanon, akala mo mag-take off na naman. Nasa taas na tayo. Ang piloto, sige naman, please, ladies and gentlemen, mahulog talaga tayo kayo dito. Sabi ko, okay lang kasi yung maganda doon tumabi sa akin. Pag mahulog tayo nito, di heaven. At least nakahawak ako ng kamay na huwag nang bumitaw sa akin. Siyempre, pati ba naman yan, pakialaman pa nila. So drugs, wala talaga tayo dyan. I said, if you want a peaceful Philippines, no more killings about the drug, just drop the Cebu. And tomorrow, herbe na tayo. Bitawan lang ninyo. Yeah, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, talagang, sabihin ko, pag hindi, madidisgrasya talaga kayo. We are covered by lahat. Itong isang, nandito itong ibis-ibi na ito. Isa ring magnanakaw. Alam mo kasi, di ba, sinabi ko sa inyo, walang pera dumadating. Pero nag-hit ako ng 34. Nagdatingan yan tulong. Ang problema, nagbili ka agad ako ng airtime para ma-advertise naman ako. Kasi wala akong pera, wala akong pangbayad. Nagbayad ako. Alam mo itong putang inang si ABS-CBN na to? Ang hinakit ko lang, tinanggap yung pera ko, wala naman, hindi naman pinalabas. Ang pinalabas nila, yung may order sa korte na huwag ilabas, kasi ginamit ang mga bata sa election propaganda. Child abuse yan eh. Despite of the TRO, na kayo, wag ninyong hindi na lang nila ilabas yung propaganda ko. Hanggang ngayon, hindi pa sa uli ng pera kung putang inang mukhang pera kayo. So, grabe yung basura. 211 million, itong trilyanes na ito, utok bulinaw. Sabi ko, noon sa kanilang panahon, kung may 211 million ako, hanapin ninyo ang records, idemanda ninyo ako. Kayo may hawak sa power. Kayo may hawak ng central bank, anti-money laundering. Demanda ninyo ako. So, sige pa rin ng ABS-CBN. Nung na-presidente ako ngayon sinabi ko, panahon ko na. Sige, buksan ninyo lahat, hanapin ninyo. Meski kalahati lang kung meron ako, I will resign as President of the Republic of the Philippines. Sinabi ko, kung may involved ng korupsyon ang anak kong mayor or my son was the vice mayor, sabi ko, pag na-involved sa korupsyon ang pamilya ko, kung nakialam sa pera ng bayan, I will step down.